Life After Prison. By Silencio, Kabanata 141. Mas maaga kaysa sa iyong iniisip, ang tatlong bagong mararangyang sasakyan ay nakaparada sa labas ng isang plaza malapit sa 5-star hotel. Pagkababa ni Megan sa sasakyan ay lumapit siya sa magandang kalooban. Severin, ibibili sana kita ng mamahaling hapunan para masubukan kung mayaman ka talaga gaya ng sinabi mo. Dahil binili mo sa akin ang kotseng ito, hindi ko nagagawin iyon. Kumain na lang tayo. Nagpalitan ng tingin sina Judith at Maurice at sabay na ngumiti. Sa simula pa lang ay tina-target na ni Megan si Severin. Matapos bilhin ni Severin ang kotse para sa kanya, kitang-kitang nagbago ang kanyang ugali. Bagamat medyo mapagmataas pa rin siya, maganda pa rin kung tigilan na niya ang pag-target sa anak nila at aminin si Severin bilang asawa ni Diane. Kung tutuusin, alam nilang mas makakapili si Diane kung hindi siya makakasama ni Severin. Hindi maiwasang minsang nakakulong si Severin noon at labis ang paghihirap ni Diane dahil sa kanya. Maraming tao ang nanunokso sa kanya sa loob ng maraming taon. Dapat talagang tretuhin ng mabuti ni Severin si Diane para makabawi sa kanya. Wow, kakaibang sandali. Nagiging reasonable ka talaga. Napatingin si Diane kay Megan. Diane, anong alam mo? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sinubukan kong subukan siya. Ayokong nakikita kang nahihirapan at namumuhay ng mahirap kasama siya. Napakatalino mo at siya ang dahilan kung bakit ka nagdusa. Mabilis na sabi ni Megan. Ngumiti ng mahina si Diane. Sige, alis na tayo. Ano ang gusto mong kainin? Maaari kang mag-order ng kahit anong gusto mo. Ito ang unang pagkakataon na ililibre niya kayong lahat. Tiyak, ayokong isipin niyo na isa siyang kuripot na tao. Hindi siya madamo. Tingnan mo ang kotseng binili niya para sa akin. Imposibleng tawagin siyang kuripot. Ngumiti si Megan. Pagkatapos ay nag-isip siya at nagdagdag. Ngunit ang dot at ang mga kotse ay ganap na walang kaugnayan. Hindi kami tatanggap ng kahit isang sentimo na bababa sa dot na ipinangako niya. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang halagang ipinangako ko. Ngumiti ng mahina si Severin. Ang $7 milyong ay wala sa kanya. Mabilis na nakarating sila sa restaurant ng hotel at nag-request na kumain sa isang private room. Umorder sila ng table na puno ng pagkain. Sa pagkakataong ito ay hindi na sinubukang guluhin ni Megan si Severin at 3 ulam na lang ang in-order. Si Diane ang nag-order ng karamihan ng mga ulam. Bukod dito, umorder din sila ng ilang bote ng red wine. Sa kabuuan, ang tanghalian ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $16,000. Nang matapos silang mananghalian ay bumalik na sila sa plaza. Judith, hindi pa kayo nakapunta sa bahay namin ni Maurice. Maaga pa naman ngayon. Bakit hindi kayo pumunta ngayon? Magalang na sabi ni Felicia. Sa dami ng binayaran ni Severin ng bill ngayon, sinusubaybayan ng mabuti ni Felicia at nalaman niyang hindi man lang umbok si Severin noong siya ay nagbayad. Malinaw, ang halaga ay hindi sapat upang magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Sa wakas ay naniwala siyang hindi kasing simple ng hitsura niya si Severin. Siguro si Severin ay maaaring maging isang tao na may maraming pera. Bagamat hindi niya alam kung saan niya nakuha ang pera. Hindi naman iyon ang problema niya. Malaki ang paniniwala niyang matatanggap niya ang dot ng walang kabiguan. Naalimpungatan si Judith nang makitang kausap siya ni Felicia ng magalang at mahinahon. Mabilis siyang tumango. Sige. Punta tayo doon ngayon. Sa tingin ko, malamang hindi alam ni Severin kung saan ang bahay mo. Ngumiti ng mahina si Severin. Seryoso, hindi ko talaga alam. Oo, dapat akong pumunta at tingnan kung anong uri ng lugar na tinutuluyan ni Diane. Tara na. Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, napakasarap ng kanyang pakiramdam. Masasabi niyang pagkatapos ng pagtatanghal ni Severin ngayon, hindi na siya naayawan ng kanyang ina at kapatid gaya ng dati. Pagkaraan ng ilang sandali, lalo na nang ililipat ni Severin ang dot sa account ni Felicia, naniwala siyang lubos na tatanggapin ng kanyang ina at kapatid si Severin bilang bahagi ng pamilya. Oo. Alam niyang mapagmataas ang kanyang ina at kapatid. Sa kaibuturan niya, umaasa pa rin siyang matatanggap ng kanyang pamilya si Severin.
Umaasa siyang mabibigyan siya ng basbas ng kanyang magulang at ng kanyang pamilya. Life After Prison, Kabanata 142. Masasabi ni Severin na bumuti ang kalooban ni Diane. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting emosyon. Pera pa rin ang pinakamagandang kasangkapan sa mundong ito. Bagamat hindi naisip ni Diane na iwan ako noong mahirap ako, hinding-hindi kami magiging pantay ng pamilya niya. Hindi na kailangang sabihin, nabigyan ng basbas ng mga ito. Si Diane ay magkakaroon ng isang kakilakilabot na oras kung kami patuloy na namumuhay sa ganoong paraan. Naisip niya. Hindi nagtagal, dumating ang 3 sasakyan sa lugar ng mga Shanahan. Bawat miyembro ng Shanahan ay nakatira sa villa sa loob ng estate. Bumili sila ng ilang villa at nagtayo ng pader para gumawa ng sarili nilang private compound. Gayunpaman, ang mga villa na ito ay hindi maihahambing sa villa sa Dragon Lake Vista kung saan nanatili ngayon si Severin. Ano ang nangyayari? Kanino ang 3 sasakyan na iyon? Hindi ko alam. Hindi ko pa ito nakita dati. 3 magkaparehong sasakyan. Tiyak na nagkakahalaga sila ng halos $100,000. Hindi. Ikaw ay mali. Ito ang may pinakamataas na uri. Malamang mga $200,000. Kalokohan. Tara na at tingnan natin kung sino ang may-ari. Ang ilan sa mga katulong ay nagtrabaho para sa mga Shanahan at nakita ng mga miyembro ng Shanahan ang 3 sasakyan na nagmamaneho mula sa malayo. Mabilis naman silang sumunod. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa lugar kung saan tumuloy si Williams at ang kanyang pamilya. Seryoso. Tama ba ang nakita ko? Binili sila ni Megan. Natigilan ang isang magandang binibini ng mga Shanahan nang makita niyang bumaba sa sasakyan sina Megan, Felicia, at William. Nakaramdam siya ng kaunting sama ng loob dito. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakamagandang babae sa Brookborn. Sayang, lahat ng mayayamang bata ay si Diane ang habol at hindi siya noong nakaraan. Halos lahat ay binugbog siya ni Diane. Pinaramdam nito sa kanya na si Diane ang nagnakaw ng kanyang limelight sa buong pagkakataon. Kung wala si Diane sa picture, ang pinakamagandang babae na laging pinag-uusapan ng mga mayayamang bata ay si Miriam Shanahan, at hindi si Diane. Bagamat maganda rin si Megan, hindi niya akalain na mayroon si Megan para makipagkompetensya sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas, maliit pa si Megan at hindi pa ganap na lumaki. Kahit na noong lumaki na si Megan at mas maganda kaysa dati, mas sexy pa rin si Miriam kaysa kay Megan. Wow, pinaglalaroan ba ako ng mata ko? Megan, ano ang nangyayari sa kotse na ito? Mahal ang sasakyan na ito, di ba? Kakaibang tanong ni Miriam nang lumapit siya. Maya-maya ay tumingin siya kay Severin. Ha? Sino ang lalaking ito? Hindi ko yata siya nakita dati. Nakatayo si Diane sa harap ni Severin nang itanong niya iyon. Napaisip siya at nagpatuloy. Diane, binili ba ng gwapong ito ang mga sasakyan para sa iyo at sa pamilya mo? Ngumisi si Diane. Hindi niya kailanman nagustuhan si Miriam. Noong siya ay nagde-deliver ng pagkain, minsan ay nakasalubong niya siya sa kalsada. Kusa siyang inaasar at kutsain ni Miriam para sumama ang loob niya. Hindi ngayon lang nangyari. Ngumiti si Diane at sumagot. Oo, medyo mahal ang sasakyan. Humigit kumulang $200,000 bawat isa. Ito ay akin. Ang dalawa pa ay sa aking magulang at kay Megan. Nagulat si Miriam nang malaman ang presyo. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react at sinabing, hindi mo ba sinubukang maging tapat sa ama ng iyong anak noong nakaraan? Naalala ko sinabi mo na makakasama mo siya kahit anong mangyari. Hahaha. Ano ang biglaang pagbabago ng puso? Hindi na mapakali si Diane sa pakikitungo sa kanya. Malamig niyang sabi. Bakit? Nagseselos ka ba? Hindi ko mapigilan na sobrang kaakit-akit ko. Itong gwapong lalaki dito ang nagpumilit na bilhan ako. Wala akong magagawa. Tara na honey. Tara na sa loob. Pagkatapos noon, kusa niyang hinawakan ang kamay ni Severin at tinawag si Severin na honey niya para lang magalit si Miriam. Life After Prison, Kabanata 14-3. Tingnan mo sila, tingnan mo lang sila. Idiniin ni Miriam. Inis na inihakbang niya ang kanyang mga paa nang pumasok si Diane at ang kanyang pamilya sa bahay. Sa totoo lang,
umaasa siyang patuloy na makakasama ni Diane ang makulat na lalaking iyon. Umaasa siyang si Diane pa rin ang matigas ang ulo na babae na nagpumilit na makasama si Severin. Iyon lang ang tanging paraan para patuloy niyang insultuhan ang mga ito at ibaba ang tingin sa kanila. Ang mga bagay ay hindi naging ayon sa inaasahan niya. Isang gwapong lalaki ang talagang humahabol kay Diane ngayon at gumastos pa para makabili ng 3 sasakyan para lang mapasaya ang mga magulang ni Diane. Halos sumabog ang selos sa puso niya. Sa kasamaang palad, wala siya noong sinira ni Severin ang kasal. Matapos niyang mabalitaan ang nangyari, nagsisi siya na hindi siya nakadalo sa kasal. Kung siya ay nasa bahay, tiyak na pupunta siya at tumingin sa halip na makaligtaan ang isang magandang palabas. At least, nakikita niya ang lalaking nagpumilit na pakasalan si Diane. Magandang pagkakataon iyon para ipahiya si Diane at ang lalaking iyon. Nakakamangha si Diane. Ang pagkakaroon muli ng isa pang anak mayaman sa kanya. Pero sino itong anak mayaman? Parang hindi ko na siya nakita dati. Nag-usap ang isang maid sa pintuan. Sino ang nagmamalasakit dyan? Siya ay talagang isang anak mayaman na may kakayahang gumastos ng ganoong kalaking pera para mabili ang 3 mag-agarang sasakyan. Kung gaano miserable ang buhay natin. Madali niyang mababago ang kanyang buhay ng walang pawis. Higit sa lahat, hindi iniisip ng lalaki na mayroon siyang anak na babae. Sagot naman ng ibang katulong. Lalong nagalit si Miriam sa narinig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Maya-maya, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Mabilis siyang tumakbo para hanapin sina Catherine at George. Grandma, Tio George. Ha? Stanley, nandito ka rin. Pagdating niya sa villa ay tumuloy ang lola niya, may nakita siyang 3 tao doon na nagteteya. Nakita ni Catherine si Miriam at napansin niyang humihingal siya. Ano yon? May nangyari ba? Napangiti si Miriam. Grandma. Sa tingin ko ay naayos na ni Diane ang kanyang isip. Diretsuhan mo nga ang salita mo. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Catherine at nagtatakang tanong. Si George at Stanley ay nakatingin din kay Miriam na nagtataka. Lumapit si Miriam at umupo sa isang upuan. Nagbago ang isip ni Diane. Kasama niya ngayon ang isang anak mayaman. Ang mayaman na batang iyon ay bumili ng 3 kotse para sa kanya at sa kanyang pamilya. Isa para sa kanya, isa para kay Megan, at isa para kay Felicia. Ang kotse ay ang limitadong edisyong A8 mula sa Audi na nagkakahalaga ng $200,000 bawat isa. Ganon mahal. Si Stanley ay isa pang tao na ayaw makita si Diane na namumuhay ng maayos. Nang malaman niya kung magkano ang halaga ng sasakyan, nagulat siya. Hindi naman masama ang sasakyan niya ngunit hindi ito kasing mahal ng mayroon si Diane ngayon. Higit pa rito, hiniling ni Catherine ang mga siyanahan na mamuhay ayon sa kanilang kinikita at iwasan ang pagmamayabang sa may tatak na luho. Kaya, bumili lamang siya ng kotse na humigit kumulang $200,000. Life After Prison, Kabanata 144. Ngayon na si Diane at ang kanyang pamilya ay talagang may utang na 3 kotse na mas mahusay kaysa kay Stanley. Ibig sabihin mas magaling sila sa kanya ngayon. Galing sa ang pamilya ang mayamang bata na iyon. Si Edward ba? Sinabi niya ito. Kung payag si Diane na pakasalan siya, bibigyan niya si Felicia ng $1,000,000 na dote. Hindi ko alam na talagang handa siyang maglabas ng mas maraming pera para makabili ng mga sasakyan para sa kanila. Sabi ni George matapos itong mapag-isipan. Umiling si Miriam. Hindi ko rin siya kilala. Hindi naman siguro siya galing sa upper class family. Baka anak lang siya ng isang negosyante. Pero malaki pa rin ang pera. Hindi mo alam. Kung hindi mo siya kilala, ibig sabihin hindi siya isa sa mga anak mayaman na nagkagusto sa kanya noon. Ha, nabigla ako. Ipinilit ni Diane na makasama si Severine ilang araw lang ang nakalipas. Ang bilis niyang magbago. Ngumisi si Stanley. Hahaha, napakagaling niyang artista. Tandaan kung paano siya nagpanggap na malinis at tapat. Sa palagay ko ay sumuko na siya sa kapangyarihan ng pera. Sumasang-ayon ako. Napaka-mapagkunwari niya. Sabi ni Miriam. Sa kabaligtaran, mukhang nagtatampo ang mukha ni Catherine. Saway niya. Miriam, anong kalokohan ang sinasabi mo?
Kapatid mo siya at isang pamilya tayo. Paano mo nasabi ang mga bagay na iyon tungkol kay Dayan? Sa ngayon, napagtanto na lang ni Miriam na napakalayo na niya. Grandma, naalala mo ba kung paano niya sinabing babalik lang siya kung hihingi ka ng tawad sa kanya? At inaaway ka niya dahil kay Severine. Nagdudulot ng kahihiyan sa ating pamilya. Ngayong nakabalik na si Severin pero ilang araw na lang, ang bilis niyang magbago. Panunuya ni Stanley. Hindi ko mahanap ito na kakaiba. Pupusta ako na sa wakas ay napagtanto niyang si Severin ay may hitsura lamang at wala nang iba matapos siyang makasama ng 2 araw. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya makakahanap ng ibang lalaki. Baka naharap na niya ang katotohanan. Walang sinabi si Catherine. Napaisip siya saglit at sinabi kay Stanley. Hindi ba't ikaw ang nagsabing maaayos mo ang batang miss mula sa Longhorn? 2 araw na ang nakalipas. Kumusta ang progress? Nahihiyang ibinaba ni Stanley ang ulo at nauutol. Grandma, ako. Hindi ko pa nagagawa. Napakahirap pakiusapan ng babaeng iyon. Sinubukan kong kumbansihin siya na bigyan tayo ng bahagi sa proyekto ngunit tumanggi siya. Bumili ako ng bulaklak at branded na bag para matuwa siya at hindi niya ako pinansin. Sinabi ko pa sa kanya na maaari naming ibahagi ang kita sa kanya kung papayag siya. Nagalok pa ako ng pera sa kanya, suhol na pera at hindi pa rin siya kumikibo. Isang sariwang bugzo ng galit ang bumangon kay Catherine. Pinagalitan siya nito. Tanga ka ba? Sa tingin mo ba ay lubhang nangangailangan ng pera si Charmaine mula sa iyo? Sa tingin mo ba kailangan kanyang padalhan ng bulaklak o bilhin ang kanyang branded na bag? Siya ang batang miss ng Longhorns. Sa tingin mo ba wala siyang branded na bag? Mas lalo lang siyang naiinis kapag naiisip niya iyon. Sa tingin mo ba talaga gagana kay Charmaine ang mga panlilinlang mo sa paghabol sa mga babaeng iyon? Iniisip niya siguro na nakakainis at nakakadiri ka. Sandaling nag-isip si Miriam. Kaya sa palagay ko, hindi natin dapat hayaang makasama si Dayan sa mayayamang batang iyon. Bakit? Napatingin si Catherine kay Miriam na nagtataka at gustong malaman kung bakit niya nasabi iyon. Pag-isipan mo, kung hindi makumbinsi ni Stanley si Miss Charmaine. Kung gayon ang tanging pagkakataon na mayroon tayo ay hayaan si Severin na magbigay ng ilang magagandang salita para sa atin ni Mr. Henry. Kung may kasamang iba si Dayan, sa tingin mo tutulungan pa rin tayo ni Severin? Ang sagot ay hindi. Sagot ni Miriam. Nagpatuloy siya. Kaya, hindi natin dapat hayaang makasama si Dayan sa anak mayaman na iyon. Sabihin sa kanila na ibalik ang mga sasakyan sa anak mayaman. Hindi bababasa, maghintay hanggang makuha natin ang ating pwesto sa proyekto ng Liberty City. Hindi agad nagpahayag ng opinyon si Catherine. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, sinabi niya, "Halika na, pumunta tayo doon para tingnan kung sino ang handang gumastos ng napakaraming pera para sa kanya." Life After Prison, Kabanata 145. Pagkapasok ni Dayan at Severin sa bahay ay mabilis niyang binitawan ang pulso ni Severin. Walang nakakaalam kung kailan lumitaw ang kulay rosas na pulang kulay sa kanyang pisngi. Masaya at matamis ang pakiramdam ni Severin na parang kakakain lang ng pulot nang marinig niyang tinatawag siya ni Dayan na honey. Ito ay uri ng isang sorpresa sa kanya na mamula si Dayan pagkatapos hawakan ang kamay niya ng ilang sandali. Sa lahat ng paraan, nagkaroon na sila ng anak na babae. Gayunpaman, nabuntis si Dayan dahil hindi sinasadyang natulog silang magkasama. Maliban doon, wala pa siyang karelasyon noon. Likas na sa kanya ang mahiya na parang teenager. Bukod dito, pinananatili niya ang kanyang integridad maliban sa gabing natulog siya kay Severin. Kaya naman sobrang nahihiya pa rin siya. "Dayan, anong tawag mo sa akin kanina? Pwede mo ba akong tawagan ulit?" Nakangiting lumapit si Severin at nagtanong. Inilibot ni Dayan ang mga mata sa kanya. "Wala. Anong tawag ko sa'yo? Nananaginip ka ba?" Nagtataka namang tumakbo si Celine at tumingin kay Dayan. "Tatay." Nagsisinungaling si nanay. "Tinawag kanyang honey ngayon lang." Siya ay nagsinungaling. "Nanay, di ba sabi mo hindi magandang magsinungaling? Bakit ka nagsisinungaling?" Napatingin si Dayan kay Celine na mukhang nalilito at kakaibang walang magawa. Natahimik siya at hindi alam ang sasabihin. "Matanda na ako.
Minsan nagsisinungaling ang matatanda pero maliit na kasinungalingan lang yun. Bawal magsinungaling ang mga bata. Naiintindihan mo ba? Napasquat siya at nagpaliwanag pagkatapos mag-isip. Ngumuso si Celine at parang naiintindihan niya. Oh. Kaya ang mga matatanda ay maaaring magsinungaling ngunit ang mga bata ay hindi maaaring magsinungaling. Nakikita ko. Nakita ito ng lahat at natuwa sa kanya. Celine, halika dito. Hayaan mong yakapin kita. Nagustuhan ni Felicia si Celine, lalo na't apo niya si Celine. Gayunpaman, nagtago si Celine sa likod ni Diane at ipinakita lamang ang kanyang maliit na ulo upang tingnan si Felicia. Medyo natakot siya. Ang tanga mong babae. Bakit ka natatakot sa akin? Nahihiya si Felicia. Kalokohan. Napakasarap sa pakiramdam ngayon lang. Nakarelax na nakaupo si Megan sa sopa. Palaging sarkastiko ang sinasabi ni Miriam sa amin ni Diane. Nang itim ang mukha niya nang makitang may 3 kaming magarang sasakyan. Masarap sa pakiramdam. Hindi niya kailanman gusto si Diane at palaging sinusubukang sugpuin si Diane. Nakakaloka. Sabi ni Felicia. Noon, nakagawa na si William ng tsaa at inihain ito sa coffee table. Judith, Maurice. Eto, uminom kayo ng tsaa. Masyado kang mabait, William. Mabilis na tumayo si Maurice at yumuko ng kaunti para tanggapin ang tsaa mula kay William. O hindi. Ito ang unang beses na bumisita kami. Nakalimutan kong bumili ng mga regalo. Masyadong mabilis ang pangyayari. Maurice, bakit hindi tayo bumili ng regalo?